Tuloy nga po Diyos ang Ama sa pangalan ng Jesus na tuloy nga po God na ang mga puso at nagagalak ay ikaw ang aming handugan ng mga apo o Diyos. Dahil napakabuti niyo sa aming buhay o Lord God. Ang katapatan, yung pag-ibig na hindi nagmamalo o God, yung habag na lagi namin nararanasan o Diyos. Salamat, hindi niyo kami pinabayaan o Lord God. Salamat, nandiyan ka lagi sa aming mga tabi o Lord God. Inaalalayan, ginagabayan at iningatan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya huwag na lang ang pagdamag na tumanggap ka. Alayan ka ng mga kapulit o samba tulad ng aming ininalay sa iyo ng umaga o Diyos. O God, muli kami mag-aaral ng mga salita at unawa yung mga salita na aming pag-aaralan na inyong ihahayag sa aming karamihan ay ito yung aming maunawaan sa tulong at gabay ng iyong mga Espiritu, Lord God. Tulungan niyo kami, O God, na ito ang gawin namin ilaw sa aming paglakad. Ilagay namin ito sa aming mga puso upang hindi mawala ang Diyos. Pagyan yung anak ang nagamitin na amin. Wala po akong kakayahan, O Lord God. Ang aking habilidad, talino, alaman ay meron pong hangganan, O Lord God. O God, umaasa lamang po ako sa iyo, O Diyos. Ang karunungan, kapahayagan niyo ang tulong ng iyong mga Espiritu upang may hayag ko na maayos ang iyong mga salita sa oras na ito. Thank you at maging O God sa iyong mga angel na patuloy sinusubo ng siyang mga ingat at pagbabantay sa amin oras-oras, araw-araw ng minuto. Thank you, God, na ito. Hingin sa iyong presensya amin. Ito ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ano yung ating isinelebra? Sinelebrate yung unang linggo ng Mother's Day. No? So, yung nasa buwan pa rin tayo ng Mayo, ito yung topic natin ngayon. Nanay pa rin ang bida ngayong buwan na to. So, ang pamagat ng ating title ay nandiyan yung title, Nanay, Salamat sa lahat. Kasi kung nabalagi ko salamat sa ating mga salamat. Ito yung Mother's Day, na-observahan ko lang. Magbibigay ng regalo. Pero alam mo ba, may madiin na kahulugan na hindi lamang sa salita natin babanggitin yung salamat. Nawa sa pag-aaral natin sa patungkol sa mga nanay ay hindi lamang salita ang ating sasabihin sa mga nanay natin, kundi mas may malalim pa. So ngayong umaga, pag-aaralan natin kung ano yung papel o role ng mga nanay. Una, sa kanyang mga asawa tulad mo. At ano naman ang itinuturo ng Biblia o ng Diyos na dapat din namin gawin ng mga asawa sa aming mga asawang babae. Pangalawa, alamin din natin ngayong umaga kung ano naman ang papel din o role ng mga nanay sa kanilang mga anak. At alamin din natin kung ano din ang sinasabi ng Biblia na dapat gawin din ng mga anak sa kanilang mga nanay. Amen? Amen. Yun po ang ating pag-aaral. Kaya 2 oras siguro to. Amen. Kahit mainit. No? Pero alam mo, habang binabasa ko ito, naku po, grabe. Na naman, naalala ko ng mama ko habang pinag-aaralan mo ito. Masakit. Ayaw ko sana pag-aralan na kasi naalala ko ang mama ko at naalala ko yung mga ginawa ko sa kanya. Na hindi man lang ako nagpasalamat sa kanya. So ngayong umaga, yun nga po yung ating pag-aralan. Una, siguro sa asawa muna, no? Sino bang may mga asawa na ngayon dito? Hindi, sa lalaki. Ayun. Pag-aralan naman natin kung ano ang role ng mga asawa natin sa atin. Yun ang maganda. Ayun. No? Mamaya naman mga anak. So dito sa Genesis
chapter 1, verse 20, kung hindi nagkamali, nandito na. Ito na, no? After ng pagkalikha ng Diyos sa lahat ng mga lupa, itong daigdig nito, sa pang-anim na araw, ano yung huling inilikha ng Diyos? Tao. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga himpapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo, mailap, malaki o maliit. 7, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin niyo ang inyong mga anak hanggang daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa ipapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Bakit ito yung muna akong binasa? Kasi, akala natin, kung nilikha ng Diyos ang tao, dalawa sila. Tandaan natin, isa muna ang nilikha ng Diyos. Amen. Si Adam. Ano? Kasi sa isip natin, nilikha tayo ng Diyos galing sa alabong at kasabay sina Adam at Eva na nilikha. Hindi po. Basahin natin sa Genesis chapter 2. Bakit ko nasabi ito? Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Tuhan niyo na? Hindi sabay ng nilikha ng Diyos sina Adam at Eva. Sige, tuloy. Ang tao nga nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa ipapawid at hayop sa parang. Ngunit isa man sa mga ito ang nababagay na nakasama at nakatulong niya. Kaya pinagtulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang naibig, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilog ang laman. Sa tapat niyon. Ang tadyang na iyon ginawa niyang isang babae at dinala niya sa lalaki. Ngayon ng lalaki sa wakas, narito ako sa tulad ko. Si Adam, nilikha ng Diyos nag-isa. Alabok. Yung alabok, napakaliit, pinakamaliit na elemento dito sa mundo. Yung isang pirasong alabok, hindi ko nga makapo ito. Pinakamaliit na elemento. Kaya yung alabok, nung binasa ng Diyos, bigay yung putik, alabok, pag binasa ito, magiging putik. Hinuhog niya ito. Hiningaan. Nagkaroon ng hininga. Naging tao. Hindi si Adan at Eva. Si Adan lang yun. Si Adan lang yun. Si Eva, galing sa tadyang. So, maganda naman yung ating pananaw, ano? Ang babae galing sa laman ni Adan. Si Adan ang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng alabok. So, kung titignan natin, kung babasahin natin sa 1:20, akala natin, nung nilikha ng Diyos, dinala ng Diyos sina Adan at si Adan doon sa paraiso, akala natin kasama na niya si Eva. Ito na yun. Nagdala siya ng hayop, nakita ng Diyos, hindi mainam. Binigyan ng Diyos si Adan na kasama ng hayop, hindi nakita niya, hindi mainam. Anong ginawa ng Diyos? Naglikha siya ng partner ni Adan para pamahalanan ang mundo. At walang iba kundi si Eva. Ngayon, ano ang role? Bakit nilikha ng Diyos nung nag-isa pa lang si Adan? Bakit binigyan niya ng kasama?
Si Eva, ano ang role o papel ng babae sa kanyang asawa? Para may katuwang. Parang partner. Yun ang role ng babae. Kaya, ang tao, ang lalaki, nagkaroon ng asawa para sila'y magkasama. Partner. Parang pamahalaan ang daigdig. Sa panahon natin, parang pamahalaan ng isang pamilya. Kailangan ng lalaki ang isang partner. Babae. Ang pag-asawa ay hindi lamang sex. Sa mga babae, sa mga bata. Kundi partnership, companionship. Partner. Yun ang design ng Diyos sa pag-aasawa. Bakit tadyang? Pwede naman sa paa. Pwede naman sa ulo. Mahirap naman pag tinanggal ng Diyos ang ulo ni Adan. Wala na siyang ulo. Bakit ito tadyang? Tadyang. Bukod sa madami ng lupa, ano ang role ng tadyang? Pinoprotektahan niya ang puso natin. Amen. Ang gawain ng asawa, babae, pinoprotektahan niya yung kanyang asawa. Amen. Yan ang role ng babae. At malapit sa puso ni Adan. Partnership. Nawa niyo? Mga nanay, alam niyo na? Yun ang role niyo. Nung ako'y nasa Isabela, nung ako'y counselor, ay madalas akong kinukuhang ninong. Bagamat pinagsasalita yung mayor, yung vice mayor, minsan tinatawag ako na magbigay ng advice doon sa mga ikakasal. At ang lagi kong binabanggit, pag ako'y nagbibigay ng message sa mga ikasal, sige, 2018, ito hindi, sa susunod, ano pa yun? 2024. 24. Ito. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Nung pinag-isa ng Diyos o ikinasal ang isang tao o isang mag-asawa, ang gustong tukuyin dito, pag sila'y mag-asawa lang, magiging isa na sila. Ano yung magiging isa nila? Katuwang na niya. Partner na siya. Isa na yung layunin nila mag-asawa. Tayo mga tatay nanay, nung nag-asawa tayo, meron tayong pinag-isa na ng Diyos. At yung pag-isa na yun, meron tayong nag-isang layunin. Anong mga layunin na yun? Para palakihin ng mga bata. Para magkaroon ng maayos na tahanan. Kailangan partnership, kailangan magkaisa. Magkaisa na magkaroon ng bahay, mabuo yung pamilya, makapagtapos sa pag-aaral yung mga anak. Yun po ang ibig sabihin nun. Ang pag-aasawa ay kailangan maging isa sila. Kailangan yung babae yung lalaki, iwan na niya yung mga karapat-dapat na hindi na karapat-dapat sa pag-aasawa. Bisyo, sugal, lakwatsa. Kailangan ng babae, lalaki gano'n. Pag nag-isa kayo, pinag-isa kayo ng Diyos, iwanan mo na kung ano yung mga dati mong ginagawa na hindi na ayaw mo sa pag-isa ng asawa. Bisyo, lahat yan. Kailangan maging isa kayo para sa iyong pamilya. Yan yung lagi kong ina-advise. Kung dati ganito ka, lakwatsera, mabisyo. Kaya nga, ang pag-asawa hindi biro eh. Ang pag-asawa ito'y ano ng Diyos. Design ito ng Diyos sa mag-asawa. Para maging isa sila. Magkatuwang partner. At ang role ng babae sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawang lalaki ay protektahan, mahalin. Yun ang role nyo ng mga babae. Amen? Amen. Parang walang mag-tingin sa walang nag- puro lalaki. Hindi ang tinatanong ko,
Ang role ng mga babae sa kanilang asawa, protektahan, mahalin, at kailangan sila tapos harmony para sa ikakaayos at ikakatagumpay ng isang pamilya. Amen. Amen. Ano ba yung role ng nanay sa mga lalaki, sa mga asawa nila? Katuwang. Amen? Pangalawa, ano pa? Magpasakop sa kanyang asawa. Tulad ng pagpapasakop kay Jesus. Alam niyo sa Korea yata akong pinagkamali, sa Japan, Korea. Tinanong yung mga may asawang babae, kung bibigyan ka uli ng pagkakataon, pipiliin mo pa ba yung mga asawa mo? Nakakalungkot. Ang sumunod ng hindi, 70%. Yung yes, 30%. Ibig sabihin, ayaw. Ganun din sa Japan. Mamay papaliwanag ko kung bakit, ano? Pero yung maraming mga Koreano na ayaw magpasakop sa kanyang asawa. Pero as a Christian, bilang isang mananampalataya, tayo yung ilaw, tayo yung model. Dapat makita sa mga babae na may asawa na magpasakop sa kanilang asawa. Tulad ng pagpapasakop nila kay Jesus. Unang mga babae, pasakop kayo sa sarili ng asawa. Utos ito ng Diyos. Amen. Amen. Na magpasakop sa iman tulad ng pagpapasakop nyo sa Panginoon sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia. Bilang pagrespeto sa ating asawa, doon kayo galing. Ang asawa ang head of the family. Kaya ayon sa utos ng Diyos sa Bible, dapat ang babaeng asawa ay magpasakop sa kanyang asawa. At marami ang hindi nagpapasakop sa kanyang asawa. Alam niyo, mahirap minsan yung mag-asawa. Parehas sa matalino. Ayaw magpatalo yung babae. Baka mas matalino siya, kaya lang ayaw magpatalo. Kaya minsan yung lalaki, ng taon nasasabi yung kanyang leg. Pero utos ng Diyos pa rin sa inyong mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Kung paano kayo nagpapasakop kay Kristo, dapat ganun din kayo sa inyong head of the family. Si Jesus yung ating Diyos, Hari, Panginoon. At yung siya yung Hari natin, Panginoon, kailangan tayo magpasakop sa Kanya. Sa paano para tayo magpasakop? Yung mga utos niya, sinusunod natin, yung kalooban niya. Ganon din daw sa mga babae. Pero inaaral ko rin, paano naman yung mga asawa hindi yan? Hindi karapat-dapat na asawa. Inaaral ko rin yun. Kaya nga karamihan sa mga Japan, Korea, kasi ang kultura ng Japan, Korea ay yung mga babae na parang Muslim, paglingkuran ng kanilang mga asawa, magpasakop. Kaya ayaw na ng mga babae sa kanilang mga asawa kasi grabe ang mga lalaking Koreano at Japan sa pagtrato sa kanilang mga asawa. Mamaya, mag-aaralan natin. Bakit? Nabagay ko na naman bilang pumasok sa isip. Ipapaliwanag ko kung bakit ayaw na ng mga babae sa kanilang mga asawa doon sa Korea at Japan. So dito po, makikita natin, pinipakita lang sa atin ng Panginoon na bilang pagrespeto sa ating asawa na siya yung head. Bible po nagsabi, ang asawa ay tulad ni Kristo na isang ulo ng Iglesia, ganoon din yung asawa natin nila.
kailangan din meron tayong respeto sa ating mga asawa. Pagamat binigyan tayo, kayo yung nagpro-protekta sa amin ng mga lalaki, kayo yung nagpapaalala sa amin, kayo yung guide namin, katuwang partnership, dapat pantay kayo. Kaya lang, kailangan nyo pa rin magpasako sa inyong asawa ayon sa utos ng Diyos. Kasi kung kayong nasusunod, hindi nyo na nasusunod ang utos. Mga asawa. Mga asawa. Bakit ganun ang respeto ni Eva? Kaya kinikilala ni Eva galing sa kanya naman si Eva. Tama? Kinikilala niya. Bakit tayo nagpapasama kay Jesus? Dahil iniligtas niya. Amen. Siya yung hari natin. Binigyan tayo ng buhay na wala kayo. Pinoprotektahan natin. Kaya tayo nagpapasama. Dahil alam natin na siya ang nagligtas sa atin. Upang unawain din yung mga babae na doon sa una, ang babae galing sa laman ng babae. Pag-respeto yan sa ating mga asawa mo lang. Amen? Amen. Huwag puro lalaki nag-amen. Amen. Hindi naman ako turo to ako nag-aaral lang salita ng Diyos. Ngayon ko rin din nalaman to eh. Akala nga natin, nilikha si Adan at Eva sa labok, hindi eh. Ang lilaw-lilaw, si Adan lang ang nilikha sa labok at si Eva nilikha sa laman. At alam niyo ba, na ang sikreto ng mga lalaki sa kanilang pagtatagumpay, ano? Mga asawa nila. Amen. Diyan tayo, tuwag-tuwag sila ngayon, nakangiti na. Karamihan sa mga lalaki na nagtagumpay sa kanilang buhay ay yung asawa nila. Tama. Amen. Mga asawa nila. Mga asawa ang sikreto nila. Kilala niyo si Esther? Sa nakakabasa ng Book of Esther? Nung hindi pa siya nag-asawa ng hari, kaya naging si Melchizedek yung tigo niya, no? Kaya umangat si Melchizedek dahil sa kanyang pamangkin, babae, si Esther. At kaya nagtagumpay yung kanyang asawa dahil kay Esther. So, ang katagumpayan ng isang tao, higit sa lahat galing sa kanyang asawa at sa kanyang tanggol. Amen. Naalala niyo si Jose Rizal? Sino? Akala natin si Jose Rizal lang ang kilala, no? Siya yung... Sino si Jose Rizal? Ating national hero. Bakit nasa Katanyagan siya? Sino ang nasa likod dito? Hindi nakikita ng tao to. Si Ponciano, yung kanyang kapatid. Siyang nagpaaral, siyang nag-finance kay Jose Rizal. Si Jose Rizal may umangat, nakilala, naging sikat. Kaya lang kung sa likod ng kanyang kasikatan, ang tagumpay ay galing kay Jose. Ganun din minsan ng mga asawa. Kaya, pag ang isang lalaki nagtagumpay, isipin natin dahil sa kanyang asawa. Amen? Amen. So ngayon, mga tatay naman, ngayon alam na natin, kung anong role ng mga asawa natin. Anong role? Anong mga papel ng mga asawa natin sa atin? May I go out? Pwede. Mga tatay. Anong role nila? Protection tayo, katuwang, katuwang, partnership. Siya yung nagproprotekta sa atin, siya yung nagpapasakop sa atin. Ano naman dapat din gawin natin? Mga tatay, mga asawa sa atin, mga asawa natin. Ano ang sinasabi ng Biblia na dapat natin gawin sa ating asawa bilang pagrespeto sa kanya? Sige,
Ano ang itinuturo ng Biblia na gawin ng nila sa kanya? Sige. Saan verse? Mga tatay. Mahalin ninyo ang iyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Amen. Yun dapat din ang gawin natin. Huwag natin silang saktan. Sa ibang, hindi ko lang naisulat mga asawang lalaki, huwag yung pagmalupitan ang iyong mga asawa. Baliktad yata ngayon mga babae na nagmamalupit. Tama. Sorry. Nag-react agad Oo. Huwag yung pagmalupitan yung mga asawa. Mahalin. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Yun ang sinasabi ko doon sa Korea, ang kultura ng mga Koreano, ang mga babae, pag sila'y nag-asawa, paglingkuran nila yung kanilang mga asawa. Kailangan nilang pagsilbihan. Kaya yung mga lalaki Koreano, tawag nun, advantage na yung ginagawa sa kanilang mga asawa. Kaya ang tingin nila sa kanilang mga asawa ay alipin. Kaya yung mga babae, kung tinanong sila kung ayaw, gusto ba nila pag ang-asawa sila ulit, ang asawa pipilitin, kaya ayaw na nila. Alam niyo kung bakit? Kasi wala sila nito. Pero tayo na Christian na, dapat tayo'y mahalin natin yung ating mga asawa na inuutos ng Biblia na mahalin natin ang ating asawa tulad ng mga pagmamahal natin kay Kristo. Pwede ba yung gano'n na minamahal kita Panginoon? Tayo mga lalaki na, hindi kayo mga babae. Talagang naglilingkod ka sa Panginoon. Pinapakita mo na minamahal mo Panginoon sa congregation at sa lahat. Pero yung pagmamahal mo naman sa kanya sa inyong asawa ay hindi gano'n. Ito yung tinatawag ko sa inyong plastic. Ang genuine. Lagi mo inuulit ang isang taong genuine na hindi lamang si Kristo kanyang minamahal, kundi ang kanyang mga asawa, kanyang pamilya. Yan ang genuine. Pero kung ang isang tao ay minahal mo ang iglesia, pero hindi mo minahal yung asawa mo, hindi yan genuine. Kailangan na hinahanap ng Diyos sa ating genuine. Totoo, walang kaplastikan. Amen? Amen. Amen ba mga lalaki? Amen. Mahalin tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Paano ba minahal ni Kristo ang kanyang iglesia? Hindi ko na po sa 20 kung itutuloy natin sa peso, hindi ko na ito karagdagan lang patungkol sa lalaki sa atin na mga may asawa. Ang sabi dito, basahin ko na po Ephesians 6. Ephesians chapter 5, verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Sabi dito, gayon din naman dapat mahalin ng lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa, nagmamahal sa kanyang sakit. Ibig sabihin, inuutos ng Biblia kung paano mo minahal yung iyong asawa ay yung sarili mo, ganun din dapat ang pagmamahal na ating ipadama sa ating mga asawa. Tayo mga lalaki yun. Amen? Amen si Brother Diyos, wala namang asawa Hindi, dapat pwede ba? Kasi si Papa pwede pa daw Pwede. Oo. 60 pa lang si Brother Chris Mga kapatid ng asawa. Kung paano natin minahal ang ating mga sarili, dapat mahalin din natin ang ating asawa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen. Parang sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, at pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
Ganon din sa mag-asawa. Sa paano para natin mamahalin ang ating mga asawa? Paano? Dating nag-isip sila. Respeto, paggalang, pagkilala bilang ating partner sa papanong paraan. Ang lalaki daw ay kawalan sa kanyang pagkamatyo. Pag siya'y naglalaba, pag siya'y nagluluto, pag siya'y naghuhugas ng pinggan. Doon sa mga sika, sa mga pag-iisip ay parang kantong pag-iisip, parang under desire. Nawawalan ka ng kamatsuhan. Bakit ginagawa ng lalaki yun? Mahal niya rin ng asawa. Tama. Meron na narinig, hiwalay na! Sabi ng babae, anong ibig sabihin hiwalay? Pag-hiwalay ko ba yung puti? At hiwalay? Ayoko na! Mag-hiwalay na! Narinig ng babae. Ganon, hiwalay na! Hindi mahal. Pag-hiwalay ko ba yung puti? O yung ano? Magkakaan na. So, ang pagpapakita ng sa bahay, gawain bahay, ay pagpapadama ng pagmamahal natin sa ating mga asawa. Amen? Amen. Yun ang utos ng Diyos. Mahalin. Huwag silang saktan. Kasi yan ang binigay ng Diyos na katuwang mo, partner mo. Huwag mong awayin. Minsan kasi tayo mga lalaki din ano? Tama ba ako ng... Kasi, tama ba ako dito? Na pag... Ganun ako Tinitignan ko lang sa aking asawa yung mga pagkakamali niya. Pero hindi ko tinitignan yung mga bagay na ginawa niya. Sa siyang na ginawa niya, ang tinignan ko yung isang pagkakamali. Mas marami siguro ang nakikita niya sa akin. Tama ba, Mayka? Mga babae, hindi umibigit, pero pag tayo man ako, ganda naman ginawa mo. Pag-uwi ko, bakit hindi naman nagluto? Hindi pa nawalisan yung bahay. Pero pag tayo, yung siyam na maling ginawa natin, hindi tinignan ng babae, hindi umimik. Dapat mga kapwa ko asawa, intindihin natin sila, lalo pag sila nag-divorce na daw. Masyado daw mainit na yung ulo, parang hindi na, ayaw ko Hindi naman marunong humawak ng palisipan. No. Natutuwa ako dahil ito yung binigay ng Diyos para unawaan natin, mahalin natin yung ating asawa. Amen? Amen. So, dito na tayo sa anak. Ngayon naman, ano naman ang tungkulin o role o papel ng nanay sa kanilang mga anak? So, yung binasa natin kanina na Bible reading, yung nanay ni sige, okay lang yan. Yung Bible reading natin, ano yung nabasa natin doon? Yung nanay ni Moises, nung panahon kasi ng, nung nasa slave pa, nasa alipin pa ng mga Israel, doon sa Egypt, nakita ng Israel na dumadami na ang mga Hebreo, mga Israelita. So, ang ginawa nila, natakot sila na baka parang araw, mag-alsa sila at sila umalis sa kanila o kaya mag-alsa. So, may pinagputos sa Parawa na lahat ng mga lalaki na sinisilang ng mga Hebrew ay patayin. Nabasa natin yon? At ang ginawa nila, pinapatay. Pero nakakatuwa naman, itong mga, tawag dito, kumadrona, dahil may takot sila kay Yahweh, kahit hindi nila Diyos si Yahweh, iba ang Diyos nila, hindi nila pinapatay yung mga bata. Pero may mga namamatay, pinapatay talaga, yung nagkakamahan. At itong nanay ni Moises, nung siya'y sinilang, isang malusog na batang lalaki, ay tinago niya yung kanyang anak. So, ibig sabihin, ng pagmamahal ng ina, ayaw niya mapahamak yung kanyang
anak. Ayaw niyang mamatay. So, ito yung grabing ina din. Gumawa siya ng paraan para may save yung kanyang anak. So, anong ginawa niya? So, nung 3 months na siya, na hindi niya kayang itago yung kanyang anak, itong nanay, talagang sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang anak, gumawa siya ng paraan. Nag-isip siya. So, yung alam niya na yung isang prinsesa, anak ng Paro, ay laging naliligo dun sa ilog, sinadya niya na ilagay sa basket. Nilagyan ng alkitrab para hindi tulubog. At hinayaan niyang umapos doon, papunta doon sa prinsesa. Pero binili na niya yung kanyang kapatid. Yung kanyang anak. Sino yung babae na bata yun? Si Miriam. Si Miriam at si Aaron, na alalay ni Moses, ay kapatid ni Moses. Mas panganay si Aaron at Miriam sa kanya. So, sinabihan niya yung kanyang kapatid, o susundan mo ha? So, nung nandun na sila, nakita nga yung prinsesa, kinuha niya yung bata. Yung si Miriam naman, nilapit baka gusto niya. Ang galing. Sige, sabi niya, di ba? Maghanap na ng mag-aalaga at babayaran mo pa. Nakakatuwa dahil ang nag-alaga sa kanya ay mismong nanay niya. At nung kanyang lumaki na, dito pinapakita ang pagmamahal ng kanyang ng mga nanay sa kanilang mga anak. Bagamat tayo mga tatay, bagamat hindi tayo ang nagluwal, nakita naman natin yung mga asawa natin kung gaano sila hirap sa kanilang pagmamahal. Siyang na buwan. Lalo na pag sila na anak. Dapat makita ito yung mga anak. Yung paghihirap, pagsasakripisyo. Itong message na ito, papunta natin sa mga anak. Sino ba mga anak dito? Lahat tayo anak na ba? Tama. Lahat tayo anak. Galing tayo sa ating mga magulang. Dapat makita natin kung gaano yung pagsasakripisyo ng mga nanay sa atin nung tayo tayo pinagbubuntis hanggang sa panganak, hanggang sa tayo'y lumaki. Ang kanilang pag-iingat, pagmamahal sa atin ay talagang grabe. Sila'y nakupuyat sa pag-aalaga sa atin. Sila'y nagsasakripisyo. At minsan nga nakita ko yung kapatid ko, hindi lang kapatid ko, kakain ng marami. Pumunta kami sa isang kainan, sabi, binalot niya, bibigay ko sa akin. Eh, mes makakainin na lang yan, bibigay pa niya sa akin. Ganyan po ang pagmamahal ng ina sa kanilang mga anak. Amen? Amen. Sa atin na mga anak. Tulad ng pagmamahal ni nanay ni Moises kay Moises. At ano pa yung role? Ang nanay ay iniingatan niya mula pagkabata, sanggol hanggang sa paglaki. Inaarugan niya kanyang mga anak, ginagabayan, iniingatan tayo, lalo-lalo pag tayo nagkasakit. Amen? Tayo ba mga anak, naalala nyo nung tayo nagkasakit? Hindi natutulog yung mga nanay natin, andyan sa tabi natin. Yan ang mga nanay. At ang mga nanay, hindi naman sila arugan tayo, kundi doon sa tayo na yung ang mga nanay ay naroon yung kanilang puso na tayo'y lumaki at maging maayos yung ating buhay. Kaya hindi sila nagkukulang sa Kawikaan chapter Ang mga nanay, hindi sila nagkukulang sa pagpapaalala sa atin. Pero ba nanay sinabi, anak, magnakaw ka? Meron ba sinabi, anak, huwag ka na mag-aaral ha? Mag-asawa ka na lang? Ako hindi. Ang pangarap ng mama ko, ako'y magpagtapos sa mag-aaral at ganoon din sa atin. Yan ang pangarap ng ating mga nanay. Makapagtapos may maayos sa kinabukasan. Kaya hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa atin. Amen? Yan ang role ng nanay sa atin ng mga anak. Hindi nagkulang ang mga nanay sa pagpapaalala sa atin. Tayo lang po ang matigas ang buhay. Yan ang role nila. Alagaan tayo, ingatan. Siguro yung mama ko nung high school ako, bihira akong umuwi. Hindi ako natutulog sa akin.
Hindi ko nakita kung paano yung pag-aalala ng mama ko. Pero siguro, pagdama ko, pinakakatulog. Ganun din sa atin. Ganun din ang mga nanay sa atin. Amen? So ano ba? Ano ba yung role? Hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lola, si Lola at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa inyo rin ang pananampalataya. As a Christian, bilang nanay, kailangan tayong modelo. Kailangan makita sa atin na nanay yung ating pananampalataya sa Diyos. Nung mamatay na si Saul at si Apostol Paul, at ayon sa Bible Scholar, ang isang pumalit sa kanya ay sino? Timoteo. Saan nagmula yung pananampalataya ni Timoteo? Sa kanyang lola at nanay. Mga nanay, tinitignan na at sa tayo ng ating mga anak sa ating pananampalataya. Isa ito naging dahilan para tumibay yung pananampalataya ng Timoteo. Dahil sa kanya, lola at nanay. Tayo ang model. So, hindi ako nanay pananampalataya. Mga nanay, kayo ang model. Amen. Ng mga bata sa kanilang pananampalataya. Amen? Amen. Yan ang role ng mga nanay. Yan po ang role niyo. Ngayon, sa mga bata naman, ano naman ang tinuturo ng Biblia sa atin ng mga anak para sa ating mga nanay? Naituro ko na ito. Isa sa mga 10 commandments na inutos ng Diyos sa mga Israel, at hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo, na igalang ang iyong ama at ina. Kung titignan natin yung salitang igalang, tatlo ang ibig sabihin natin. Igalang, irespeto, at mahalin. So tayo ng mga anak, inuutusan tayo ng Diyos, inuutusan tayo ng Biblia na igalang, mahalin, at irespeto ang ating mga magulang at ang ating hanggang sa lahat ng ating nanay. Doon tayo galing. Yan ang utos ng Diyos. Mahalin natin. Igalang natin. Irespeto natin ang ating mga nanay. Kaya siguro sa susunod na Mother's Day, hindi lamang sa salita Happy Mother's Day, kundi araw-araw, meron tayong pag-respeto at pag-galang mga sa atin. Kasi doon tayo galing. Kung paano kayo mga asawa, na galing sa inyong mga asawa bilang pag-respeto, mas higit na pag-respetohan natin ang ating mga magulang. Maraming mga bata ngayon na pag sumagot sa mga magulang ay walang respeto. Ano yun? Mamaya na! Yung mamaya, hindi na nakagawa eh. Masakit na no? Pag yung anak mo ay inutusan mo na pumuntahin yun at hindi siya susunod. Masakit, di ba? Hindi yan nakikita ng mga anak. Kasi ang mga anak, pakasarili. Hindi nila tinitignan yung damdamin, yung kanilang mga magulang. Damdamin yung nanay. Tandaan yung mga anak, ako wala ng nanay. Pag hindi mo man, tandaan nyo ito pag minsan aawa ko sa mga nanay, ako'y nalulungkot pag sinasakot sila ng kanilang mga anak. Minsan ang mga nanay na lang ay hindi na lang politiko. Alalahanin nyo may damdamin niya, nasasaktan.
pagsunod sa kanila ay isang bagay na parang hindi nagsasalita pero sinasaktan mo ng kanilang damdamin. At ang utos ng Diyos, igalang respeto. At ito lang yung utos, merong pangako. Tatakan. Ang iyong buhay, pag inirespeto mo, mahalin mo, at igalang ang iyong mga buhay. Ano ba yung ibig sabihin ng tatakal? Pag umabot ka nga ng 70, ano na yun, ano? Tawag doon? Ano na tawag nito? Gift na, tawag? Bonus na. Si mama nakita ko, 77 siya, no? Nakita ko paano niya alagaan si Lola. Doon sa bangyan. Nakita ko. Kaya siguro deserve niya na umabot ng 77. At maraming mga kabataan ngayon na hindi na maabot na aksidente. O kaya narinig ko ng natas. Bakit? Hindi sila sumunod. Nirespeto ang mga paalam. Anak, huwag kang magpatakbo na mabilis ha. May motor, patakbo na mabilis na disgrasya. Ano sa tingin mo? Walang pagsunod. Walang pagsunod. Ang linaw-linaw. Maraming mga kabataan, mga anak, na pasaway. Hindi na nila sinusunod ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos sa atin ng mga anak, igalang mahalin respeto natin sila. Ilang pag-respeto. Amen? Amen. Nasa tayo? 10:22. Hindi ko na pahabay. Akala ko si Jesus ang Panginoon Jesus. Pag tinatawag niya si Maria, ay Gina. Tama ba ako? Wala pa siyang sinabi na nanay, mother. Ang sinasabi lang doon, Gina. Sa English, woman. Akala ko, mamaya na tayo dyan, Minis. Patayin mo muna yan. Para may papaliwanag ko. Sabi ko parang walang si ang Panginoon. Siguro inisip ko dahil Diyos siya. Bagamat sa kanya galing si Maria, nilikha niya si Maria. Yun na lang pumapasok sa isip ko. Pero itong pag-aaral ko ito, salamat naman at binigay na ng Diyos sa akin ang kapahayagan. Bakit hindi niya tinawag na natin o mother? Kundi tinawag niya woman. Noong panahon na yun, pag tinawag mo ang isang babae na Gina o woman, pag-respeto na sa isang babae. Sa ating mom. Pero nung panahon nila, Gina, woman. Pag tinawag mo na pala ang isang babae mo na woman, grabe na pala pag-respeto. At yun ang pagkakatawag ko ng Jesus. Nakita ko, nire-respeto pa rin. Akala ko hindi nire-respeto. At doon, sa pamuling-huling hininga niya, bilang isang anak, inaalala niya si Maria. Kaya sabi niya dito, na makita ni Jesus ang kanyang ina, ang minamahal niyang alagad. Sino itong minamahal na? Si John. Noong nakaparo na si Jesus, malapit na siyang mamatay, andun daw si Maria, si John, sino pa? Yung kapatid ni Maria na si Salome, na nanay ni John. At doon sa uling-uling niya, hindi niya nag-iisip pa rin niya yung kalagayan ni Maria. At bakit kay John niya pinagkatiwala si Maria? Kasi nung panahon na yun, mga kapatid ni Jesus,
Hindi pa sila nananampalataya. Mas nakita ng Panginoon Hesus na si John ang mag-aalaga ay Maria. Itinagubilin na. Andun yung kanyang pag-alala sa kanyang nanay. At sabi ni John, mula noon pinatiran ng alagad nito sa kanyang bahay. Doon na tumira si Maria sa bahay ni John. Hindi doon sa kanyang mga kapatid. Alalahanin nyo, si Maria, base sa aral. Babasahin ba? Iyan nga natin to sa Mateo chapter 13. 56 kung di nagkamali, akala natin si Maria ay namatay na nananatiling virgin. Hindi po totoo yan. Yan ang turo ng Romano Katoliko. Na si Maria ay nananatiling virgin. Hindi po. Alam niyo ba na si Maria o si Jesus may kapatid siya na 3 lalaki at mga babae? Mateo chapter 13 verse 56, pakisabi. Saan na yan? Sige. Mateo chapter 13 verse 53 hanggang 57. Mateo chapter 13. Akala ng katuruan, nung ako'y Katolik, akala ko na si Maria ay nananatiling birhen nung siya'y namatay. Hindi po. Pagkatapos lang ng mga anak, nung pinagbubuntis ni Maria ang Panginoon Hesus, hindi siya ginalaw ni Joseph. Nung manganak si Maria kay Jesus, doon na siya ginalaw ni Joseph. Kaya ang kanyang pagiging virgin ay yung hindi pa niya pinanganak. At kaya siya naging virgin. Ito, umalis si Jesus mula roon, matapos na israysay ang mga talinghagang ito, umuwi siya sa kanyang bayan, sa Nazareth, at nagturo sa kanilang mga sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Kaya, kanilang tinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang tao ito? Paano siya nakakuha ng himala? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Sino yun? Si Joseph? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga-rito rin ang kanyang mga kapatid. Meron siyang 4 na kapatid ng lalaki. At mga babae. Ibig sabihin, pag mga, ibig sabihin more than 2. Yan mga anak ni Maria at ni Joseph. Yan yung mga kapatid ng Jesus na naman kay Maria. Kaya nga nung siya'y pako, masabi natin sa John chapter 7, na ang mga kapatid mismo ni Jesus ay hindi sumasampalataya sa kanya. Kaya sa mga huling hininga niya, inaalala pa niya yung kanyang ina. Hindi niya itinagumbilin sa kanyang mga kapatid. Kundi kanilang itinagumbilin kay John. Dahil alam ni Jesus na si John ang makapag-alala ni Jesus. Kasi nung panahon na yon, ang mga palo ay parang wala ng silbi. Hindi iwan na lang nila. Hindi tulungan ng mga anak. Kaya si Jesus, sa kanyang pauli-ulihang sandali, nandun sa kanyang concert kay Maria. At pinagkatiwala na ito kay John. Maraming mga anak ngayon, lalo-lalo ng mga nasa probinsya, kanilang nanay, minsan hindi na nila pinababayaan. Hindi nila tinignan yung pagsasakripisyo, pag-aalaga, pagmamahal, binigay ng kanilang nanay yung sila'y bata pa, pero nung mahal na sila, napabayaan na nila. At itinuturo ng Bible, si Jesus ang pinakamodelo na natin. Ngayon kanyang ina ay pinagkatiwala pinagbibilin niyo doon sa karapat-dapat na mag-alaga kay Maria. Dapat ganun din tayo mga. Hindi lamang sapat na pag-aralin tayo, kundi alagaan natin sila hanggang sa huli. Yung iba ayaw mag-isan sa kanilang bahay. Sana wala
conclusion na po tayo. Ngayon, alam na natin kung gaano kahalaga ang mga nanay sa ating buhay, kung paano sila mag-sakripisyo. Maging tayo mga asawang lalaki na sila yung partner natin na utos ng Bible, respeto natin sila, mahalin. Tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. At maging tayo din mga anak, dapat makita din natin kung paano nagsasakripisyo yung ating mga nanay sa atin. Dapat suklihan din natin. Kaya ang title ng ating pinag-aralan, nagpasalamat. Nanay, salamat sa iyo. Ako'y pinatutuo ko, masakit man ito sa akin, magupit ako sa mama ko. Para sa totoo. Binibigyan ko siya ng sama ng loob. Hindi ko sinusunod. Hindi ko tinitingnan yung kanyang pag-alala. Iniisip ko lang yung sarili ko. Kaya lang, na-realize ko, yung mga ginawa niya, wala na, huli na, matay na. Pero habang buhay pang natin natin, maranasan ko ito. Hindi ko na ipatatakot naman. Hindi ko nasabi sa kanya, Ma'am, thank you sa lahat. Salamat sa pagmamahal mo. Hindi ko nasabi. Pero nawa kayo na may mabuhay pa. Habang naaga, dapat deserve nila mga nanay na mapasalamatan natin sila maaga. Meron akong ipapawit kanta. Ang singer na ito ay taga sa amin sa Bella. Mamaya Yunis, taga sa amin, may isa siyang kanta noon na ginamit niyang bayan, yung aming bayan, yung Magsaysay. Kilala siya ng papa ko, kilala niya ang papa ko. At itong kantang ito, naririnig ko na rin, pero nung naghanap ako ng ipapakanta, itong pinakita sa akin ni Lord, nung nakikita ulit yung ginawa ko sa papa ko, inulit-ulit niya yung salita niya. Pinaalala niya yung pagmamahal, paghihirap na nila o siya bakit. Pinaalala, paulit-ulit. Bawat katagal na inapagpapaalala kung sino o anong role ng nanay niya sa kanya. Kaya lang, sa bandang huli, ano yung kanyang isipin? Sino ang singer na ito ng Matenda Sheer? Freddy Aguilar. Taga doon sa akin. Sige, Eunice. Nakapwa ko, tandaan nyo, pag tayo'y nagtatagumpay, ang nanay ang unang natutunan. Amen? Amen. Nanay, sila ang unang natutuwa. At ito pang napansin ko sa mga nanay. Yung tatay, pwede niyang taklin yung kanyang mga anak. Pero nanay, hindi niya. Tama. Ipagtatanggol pa niya. Minsan kahit alam niyang mali yung kanyang anak, pinagtatanggol pa rin niya. Nawan din mga anak, kapwa ko anak, suklihan natin sila. Amen? Amen. Hindi lamang sa salitang Happy Mother's Day. Gawin natin ito sa gawa. Tayo manalangin. Salamat po, Lord naman, sa mga salita niyo. Ang lahat na ito, Lord God. Itinuro niyo sa amin, Lord God, kung paano namin mahalin, respetuhin ang aming mga nanay at maging aming mga asawa, Lord God. Nakaw Diyos sa mga salita na aming narinig, Lord God, ay gawin namin hindi lamang sa salita ng Diyos. Salamat sa aming mga nanay, Lord God. Ibinigay niyo sa amin na siyang nag-alaga ng aruga sa amin mula pa ng kapagkabata. Siyang nagsasakripisyo, nag-alala. Naway makita namin ito, O Diyos. Buksan mo ang aming mga mata para makita namin ito at God. Palitan namin ang pag-respeto at pagkain ng mga asawa. At maging kami ng mga asawa ng mga Diyos. Tulungan niyo kami na mahalin namin sila. Tulad ng pagmamahal ng Lord Jesus sa inyo. Huwag namin tignan o na kanilang mga kamalian ng Diyos. Kung tignan namin o mga bagay na ginawa nila sa mga asawa. Na siya binigay mo na katuwang namin. Sa protector namin. Partner namin. At salamat ko sa mga buhay ng mga nanay. At nagsasakripisyo hanggang sa kahuli-huli. Alam sa kanilang pamilya, sa kanilang mga asawa at mga nawawagan, ikwintas namin ito sa aming mga sa aming record kahalagaan ay yung mga utos na kami mga asawa at mga anak ay mahal namin ang aming mga
glory at sa mga sa ang kapurihan, kadakilan, kalawatan,